Humingi sa inyong buhay. Ang sino sa inyo dito ang naranasan ng humingi sa buhay? Humingi ng tubig, humingi ng makakain, humingi ng atensyon, humingi ng pag-ibig, o kung ano-ano pang hinihingi ninyo. Ako po, nung bata ako, mabait naman akong bata. Sobrang bait ko, kapag sinabi na ng teacher na get one more sheet of paper, hindi ko makakalimutang humingi sa pinakamabait kong kaklase. At ganoon din, minsan ako naman yung pinakamabait. Ako naman yung namimigay sa mga humihingi. Mga kapatid, bakit ko nasabi ito? Sa ating pagbasa ngayong linggong ito, lalo-lalo na sa ating mabuting balita, napakaganda ng tagpo ng kanyang mga alagad at si Jesus. Bakit? Kasi narinig natin na yung mga alagad ay humiling. May hiningi ang mga alagad kay Jesus. At ano yun? Hiniling ng mga alagad kay Jesus na turuan sila na magdasal. Imbis na humingi sila ng mga material na bagay, ang hiningi nila kay Jesus ay ang pinaka-importante kung paano magdasal. At alam naman natin na itong dasal na ibinigay ni Jesus ay ang pinakasikat na dasal sa lahat. At ano yun? Ama namin. Ito yung dasal ng Ama namin. Ama namin. O sa Ingles, Our Father, the Lord's Bakit Prayer. the Lord's Prayer? Kasi ang Diyos mismo ang nagturo kung paano tayo dapat magdasal sa ating Ama sa langit. Mga kapatid, ilang beses ba sa inyong buhay kayo humihingi sa Diyos kapag kayo ay nagdarasal? Marahil madalas ang laman ng ating mga panalangin sa Diyos ay paghingi. Aminin man natin o hindi. Ako rin po, nung ako ay seminarista pa lamang, sobra-sobrang panalangin ko sa Diyos. Madami akong hinihiling sa Kanya. Madami akong hinihiling sa Kanya. At yung ilan doon ay naibigay niya na. Pero paalala sa atin ni Jesus, nang ibinigay niya sa atin ang panalangin para sa ating Diyos Ama, hindi niya lang ibinigay sa atin yung mga salita na sasabihin natin sa ating dasal. Bagkus ibinigay din ni Jesus sa panalangin itinuro niya kung paano ba dapat o ano ba dapat ang disposisyon ng puso natin na humihiling, na nagdarasal, na nagsusumamot dumadalangin sa ating Ama. Ano ba dapat? Itinuro sa atin ni Jesus na ang disposisyon ng puso natin kapag tayo ay nagdarasal ay dapat matyaga, mapagmahal, at maunawain. Then let me share with you these 4 points of reflection na maaari nating pagnilayan sa linggong ito. At ito ay kinuha ko rin sa salitang pray. Dasal. P-R-A-Y. Pray. Dasal. Unang letra, letter P. Kapag tayo ay nananalangin, hindi dapat nating kalimutang mag-praise. Amen. O papurihan o magpuri sa ating Diyos. Kaya yung unang linya ng Ama namin, ano? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Kapag tayo ay nagdarasal, hindi dapat nating makalimutang papurihan, dakilain, at kilalanin ang Diyos. Dahil ang Diyos sa kanyang dakilang awa ay nakikinig sa ating mga dalangin. Unang letra, P, praise.
pagpupuri o magpuri. Pangalawang letra, R. letter R, repent Repent. o magsisi. Hindi lang tayo tinuturuan ni Jesus na papurihan ng Ama, bagkus tinuturuan niya rin tayong magsisi sa ating kasalanan. Sa ating ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas, pinaalalahanan niya tayo na tayo ay tinubos na ni Jesus sa ating mga kasalanan. Tayo ay pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi ito dahilan upang tayo ay tumigil sa paghingi ng patawad sa Diyos. Kaya nga sinasabi rin natin, di ba, sa dasal ng Ama namin, patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Unang letra, letter B. P. Praise. Magpuri. Pangalawang letra, Repent. letter R. Repent. Repent. Magsisi. Pangatlong letra, letter A. A. Ask. Ask. Humiling. Yun naman ang pinakapunto ng dasal natin, di po ba? Kapag tayo ay nagdarasal, Ask. humihiling tayo sa Diyos. Humihiling tayo na sana ay pakinggan ng Diyos ang ating mga dasal. Pero sa paghingi natin sa Diyos sa ating mga panalangin, hindi dapat nating kakalimutang ipagdasal din ang kahilingan ng Ibang tao. Kaya nga sinabi, bigyan mo kami ng aming kakanin. Hindi itinuro ni Jesus na sabihin natin, Lord, bigyan mo ako ng aking kakain, ng aking kakainin. Bagkus ang itinuro ni Jesus, bigyan mo kami ng aming makakain. Sa pagdarasal natin, hindi dapat natin kinakalimutan ipagdasal ang iba. Gaya ng narinig natin sa ating unang pagbasa sa aklat ng Henesis, narinig natin kung paano nagsumamo si Abraham sa Diyos na iligtas ang Sodoma at Gomora. Diba? Narinig natin, sabi niya, Lord, paano kapag merong 50 na tao na matino, itutuloy mo pa ba ang iyong balak? Ano sabi ni Lord? Hindi. Nag-bargain pa ulit si Abraham. Sabi niya, Lord, paano kapag 40 na lang? Lord, paano kapag 30 na lang? Lord, paano kapag 20 na lang? Lord, paano kapag 10 na lang? Hindi ipinagdasal ni Abraham na iligtas siya. Ipinagdasal ni Abraham ang iba. Kung meron kayong kakilalang mga tao na nahihirapan ngayon, kapag meron kayong kakilalang hanggang ngayon hindi pa rin nagkakahanap, kapag meron kayong kakilalang hanggang ngayon wala pa rin trabaho, kung meron kayong kakilalang gustong makapasa sa exam, isama ninyo sa inyong panalangin. P. Praise. Magpuri. R. Repent. Repent. Magsisi. A. Ask. Humiling. At pang-apat, Why? Yield. Yield. Magpasako. Itinuturo sa atin ni Jesus na sa lahat ng ating kahilingan, sa lahat ng salita na ating naibigkas, sana ang hindi natin kakalimutan sa ating mga panalangin ay, Lord, kayo na po Let your will be ang done. bahala. Kaya nga sinasabi natin, Thy will Will be be done done on earth as as it it is is in heaven. Sa lahat ng ating mga panalangin, sa lahat ng ating pagsusumamo sa Diyos, sana huwag nating kakalimutan
na ang kagustuhan pa rin ng Diyos ang maibigay sa atin. Hindi lang yung gusto natin, kundi sana yung makabubuti sa atin. Kaya nga, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya mga kapatid, kung ganito tayo manalangin, may pagpupuri, may pagsisisi, may paghiling, at may pagpapasakop at pagpapaubaya sa kalooban ng Diyos, mas lalalim ang ating ugnayan sa Kanya. Mas titibay ang ating pananampalataya. Ngayon din ay napakagandang selebrasyon para sa ating simbahan. Dahil ngayon ay ang ikalimang pandaigdigang araw ng mga lolo at lola at mga nakakatanda. Isa sa mga regalo na naibigay sa atin at naipapamana sa atin ng ating mga lolo at lola at mga nakakatanda ay ang pagdarasal. For sure, sa mga kabataan dito, sa mga magulang dito, natutunan ninyong magdasal dahil sa mga lolo at lola ninyo o sa mga nakatatanda sa inyo. At ganoon din ang hamon para sa bawat isa sa atin. Habang tayo ay nagpo-progress sa ating buhay, sana maging daluyan at instrumento rin tayo para maituro natin sa mga kabataan, sa mga bata, kung paano ba dapat magdasal. Kung paano ba dapat manalangin sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misang ito, hamon sa atin ngayon na i-practice natin itong pray formula. Praise, repent, ask, and yield. Huwag lang humingi sa panalangin. Matutong magpuri, magsisi, at magpakubaya sa kalooban ng Diyos. Dahil sa dulo, ang tunay na panalangin ay hindi lang tungkol sa paghingi, kundi sa pagkilala sa Diyos bilang ating Ama na mapagkalinga, mapagmahal, at tapat sa atin. Amen.